The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention, when behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ipinaliwanag ng anghel kay San Jose kung paano nangyari ang lahat. Bakit si Maria ay nagdalang tao? Bakit siya ang napili bilang ama ng ating Panginoong Hesus? Malaking papel ang ginampanan ni San Jose sa ating kasaysayan. Sinasabi nga na wala pang santo na mas binabanggit palagi sa mga dasal maliban kay Maria. Pangalawa, si San Jose. Kaya nga alam natin na siya ay tinatawag na patron of the Universal Church, patron of workers, patron of a happy death. Lahat o halos lahat ng mga prayer books sinasabing mayroong prayer to Saint Joseph. Kahit kanina sa ating pagdarasal ng Santo Rosario, sa huling bahagi, mayroong prayer to Saint Joseph. Maraming mga parokya, mga religious groups, confraternities, nakapangalan after Saint Joseph. Malaking papel ang kaniyang ginampanan. Sa ating ebanghelyo, kung ating titingnan ng mabuti at ating pagnilay-nilayan, napakaganda ang katangian na isinalarawan tungkol kay San Jose. Isang minamahal at mapagmahal na ama. Isang taong bukas sa kagustuhan ng Diyos.
isang taong matapang at handang gawin ang lahat para sa kapakanan ng kaniyang pamilya. Masasabi natin naging tanyag si San Jose dahil siya ay naging esposo ni Maria at naging ama ng ating Panginoong Hesus. Ngunit siya ay naging tanyag dahil sa kaniyang mapagmahal na katangian, dahil sa kaniyang pagmamalasakit sa kay Maria at kay Jesus. Isang taong masasabi nating tahimik lamang, ngunit gagawin ang lahat, ipakita ang lahat ng kaniyang pagmamahal alang-alang sa kaniyang pamilya. Si Jose ay naging tanyag dahil siya'y bukas din sa kagustuhan ng Diyos. Nung kanyang malaman na si Maria ay nagdadalang tao at hindi naman siya ang ama, hindi nga niya natabihan si Maria, nagdalawang isip si Jose. Ngunit ayaw niya ring mapahiya o mabahiran ang magandang pangalan ng mahal na Birhen. Kaya't sinunod niya ang utos ng anghel sa kanyang panaginip. Huwag kang matakot. Ang lahat ng ito ay mangyayari dahil sa kagustuhan ng Diyos. Siguro'y maisip din natin nung tayo'y nasa sinapupunan ng ating mga ina, ano kaya ang reaksyon ng ating mga ama? Sila ba'y natutuwa? Sila ba'y nagalak? O inisip ba nilang dagdag problema, dagdag gastos? Sapagkat si San Jose ay naging bukas sa grasya ng Panginoon, na sa halip na tingnan ang bagay na ito bilang isang problema o isang pabigat, naging bukas siya at alam niyang mayroong magandang kahihinatnan ang lahat ng ito. Kaya nga ito'y isang magandang paalala din sa mga magulang at sa mga magiging magulang, sa mga ama. Ang isang sanggol ay biyaya ng Diyos. At dahil ito ay biyaya, hindi magiging pabigat, hindi magiging problema, sapagkat kung ito'y biyaya, mayroon itong kalakip na maraming grasya at gabay mula sa Panginoon. Sa oras na ating tinanggap ang biyaya mula sa Panginoong Diyos, tayo ay Kaniyang tutulungan para maisakatuparan kung ano ang kadahilanan ng Kaniyang pagkaloob ng isang biyaya para sa atin. Naisip niyo ba na kung tayong lahat ay hindi tinanggap ng ating mga magulang nung kanilang malaman na tayo na sa sinapupunan ng ating mga ina, wala tayo dito sa ibabaw ng mundo. Wala tayo dito ngayon.
Naisip ko nga rin sapagkat kami po ay 8 magkakapatid. Ako yung pampito. Sabi ko, kung ang aking ama at ang aking ina ay nagpasya na 4 lamang ang kanilang magiging anak, wala ako dito ngayon sa inyong harapan. Sapagkat mayroong kadahilanan ang bawat bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya't maging bukas palad tayo palagi. Bukas ang ating puso sa kung anumang ipinagkaloob ng Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay mayroong kadahilanan. Si San Jose ay naging matapang. Kahit maraming panganib ang kaniyang dinanas sa pagtanggap sa pagiging ama ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng ito ay kanyang hinarap. Mula pa lamang nung pinanganak si Jesus at siya ay hinahanap ng mga makapangyarihan at binalak na kitlin ang kanyang buhay, si San Jose ay naging matapang na gabay para mailigtas ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, naisip din ba natin ang hirap na naranasan ng ating mga ama sa araw-araw na kanilang itinataguyod ang ating buhay. Panahon ng Kapaskuhan ngayon at paraging nagsasabing sana buo ang pamilya. Ngunit hindi po ito nangyayari sapagkat maraming mga ama ang nasa ibang bansa. Maraming mga ama ang piniling magtrabaho sa malayong lugar para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. Naisip ba natin, naaalala ba nating ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga ama na nandoon sa dagat, sa laot, palutang-lutang sa barko, sa mga tao, sa mga ama nating nandoon sa malayong lugar na hindi man lang makapagsimba, na kumakain mag-isa. Itong lahat ng ito ay isang hamon para kanilang matustusan ang pangangailangan ng isang pamilyang minamahal. Kaya nga't sa Paskong ito, sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus, ni Maria at ni San Jose, ipagdasal natin sana'y maging mapagmahal ang bawat isa, maging bukas sa grasya ng Diyos, at maging matapang na harapin ang hamon ng buhay, sapagkat alam natin na mayroong Diyos na gumagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tatapusin ko po ang aking maiksing pagninilay sa dasal ni Pope Francis sa kay Saint Joseph. Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen.